pag-ibig, soulmate, the one, my forever. Yan ang mga salitang nais nating makamtan. Pero darating nga ba? Pagtatagpo? O baka nakita mo na hindi mo lang napansin? O munti ka na kayong nagkita, kaso wala sa perfect timing. Naisip mo na bang siya na? Naisip mo na bang kayo na talaga hanggang dulo? Paano kung hindi? Masakit ba? Aasa ka pa ba? Ako na lang. Ako na lang ulit. O mas naniniwala ka sa ganito? Na baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Kasi, baka merong bagong darating na mas okay. Ang daming tanong. Basta kami, pinagtagpo kami, at tinadhana. Isang araw, sa isang tahimik na lugar, meron dalawang taong nagkatagpo. Nagkatitigan, love at first sight. Pero hindi ganyan ang aming istorya. Pag-uwi ko, pagkatapos ng unang kontrata ko sa barko, isang gabi, nagkayayaan ng inuman ng barkada sa isang club. Masaya, daming kwentuhan at payabangan. Pagkatapos sa isang club, uwi na dapat kami. Pero yung pinsan ng barkada ko, tumawag siya at niyaya kami sa isang disco club na ang pangalan ay Hacienda Super Club sa Angeles City. Pagpasok namin, iba ang dating. Maingay, maraming tao, maraming babae, maraming magaganda. Habang kami ay nakatayo, meron akong nakitang babae na nasa sulok. Nagkatinginan kami. Yung feeling na parang tumigil ang mundo, tumigil ang oras, tumigil ang napakalakas na tunog. Parang kami lang ang tao sa lugar na yon. At napatanong sa taas, Lord, eto na ba yon? Lumapit ako at nagkausap kami. Boom! And the rest is history. Pagkilala namin sa isa't isa, wala kaming sinayang na araw na para bang matagal na kaming magkakilala, wala nang hiya sa isa't isa. Parang matagal na kaming magkasintahan. Pagkatapos ng isang buwan na puno ng kasiyahan, ako'y bumalik na sa barko at nag-umpisa na ang long distance relationship. Oo, sa barko na ang sabi nila na maraming tukso. Ito lang ang masasabi ko sa buhay barko. Hindi mo kailangan makasama si Clara. Ang kailangan mo lang ay si Maria. Bawat araw, tanging cellphone na lang kami nakikita at nag-uusap. Mahirap, pero hindi kami sumuko. Fast forward, nag-abroad na rin si siya papuntang Canada at lalong naging mahirap dahil hindi mo alam kung kailan kayo ulit magkikita. Lumipas ang 2 taon. Sa wakas, magkikita na rin kami sa Hong Kong. Sa aming pagtatagpo, panoorin niyo na lang. 12 hours na delay yung flight nila. Sa wakas, dumating na. Ang sarap. Sobrang saya. Pagkatapos ng gabing yon, napagod kami dahil sa biyahe at jet lag.
Isang linggo kami sa Hong Kong na walang ibang ginawa kung hindi ang maging masaya. Sa gabing bago kami umuwi, this is it, ang araw na aking hinintay. Naghanap ako ng restaurant na merong piano. Isa lang ang aking nakita. Sa Shangri-La pa, na hindi lang mahal ang pagkain, hindi ka pa mabubusog. No choice, dahil nasa plano at pinag-practice ko pa to. Kinausap ko ang manager. Bad news. Hindi ako pinayagang tumugtog. Plan B. Merong lugar na merong piano malayo sa pinagkainan namin. Nilakad namin pero sarado na. Napagod na si siya at nawala sa mood. Nawalan na rin ako ng gana dahil hindi nangyari ang plano. Dahil ayokong masira ang gabi, habang naglalakad kami papunta sa aming hotel, at dito, kinausap ko na siya. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm loose, I'm win. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Long distance relationship mode on again. 2 years later, finally, the day comes at nagkita na naman kami. May surprise bachelorette party siya. Siyempre, meron din ako. Sa sobrang saya ng party na to, ito ang nangyari. Tay, oy. Ma, tayo aligong magyama kanya? Natay. At dumating din ang araw na aming pinakahihintay. Napaiyak ako dahil sa gastos. Joke lang. Sino ba naman hindi iiyak sa sobrang ganda na magiging asawa ko? Sa wakas, totoo nga, binigay ni Lord ang aking hiniling. Touchdown, Vancouver. Luggage na lang ang kulang. Makakalabas na.
Sa 5 taon na kami nasa magkabilang sulok ng mundo, sino nga bang mag-aakala na ngayon ay magkasama na kami sa 4 na sulok ng iisang bubong? Okay, congratulations guys. You have one baby. Thank you. I want to see in real life. Okay, here's your baby. This is how baby looks like. So it's real. Really. We have a baby. Yeah, so this is baby's head, baby's tummy. So baby's in the right place, baby in the